Lagdameo, a longtime friend of PBBM, has drawn flack for allegedly mishandling the campaign in BARM, long considered a bailiwick of the Marcos administration. Oh. And meron pa hong mga reports, mga kababayan, na no October 2024 that Lagdameo received billions of pesos. Oo, nangurap doon ng bilyones. Masyadong obvious eh. Masyadong nagpa-obvious si Anton Lagdameo kasi. Mga kababayan, ano talaga yan eh? Marcos administration talaga yung BARM eh. Noon pa man. Inaalagaan talaga ni PBBM yan. Noon pa. Senador pa lang siya, inaalagaan na niya yan. Si Anton Lagdameo para makuha yung PFP or magkaroon ng foothold ng PFP sa buong Mindanao, hinostage na ang BARM. So, dahil doon, nasira si PBBM. Anyway, mga kababayan, meron hong matatanggal. Report lang naman ito. Pero so far, si politiko hindi pa sumasablay sa mga report. Mukhang tatamaan na si best friend. Tatamaan na si Beshi, guys. Oo, dapat. This is long overdue. Sana totoo. Ano yung balita? Alyansa flop fallout. Axe reportedly looms over Antonio Lagdameo and Elaine Masukat. Sino si Anton Lagdameo? Alam naman natin si Anton Lagdameo, si Beshi. Si Elaine Masukat apparently is the parang COS, Chief of Staff ni Toby Chanco. Yan, mukhang magkakatanggalan, guys. Ito ang problema ng Marcos administration since 2022 hanggang ngayon. Apparently yung mga taong mga close in kay PBBM has been betraying him left and right. Especially itong huling taon 2024, si Anton Lagdameo has been very obvious. Masyadong obvious eh. Masyadong nagpa-obvious si Anton Lagdameo kasi. According to an Cooper, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. and Presidential Management Staff, Elaine Masukat may soon be shown the door as a result of their perceived roles in the Alyansa flop. Lagdameo, a longtime friend of PBBM, has drawn flack for allegedly mishandling the campaign in BARM, long considered a bailiwick of the Marcos administration. Oh, mga kababayan, ano talaga yan eh? Marcos administration talaga yung BARM eh. Noon pa man. Inaalagaan talaga ni PBBM yan. Noon pa. Senador pa lang siya, inaalagaan na niya yan. Si Anton Lagdameo para makuha yung PFP or magkaroon ng foothold ng PFP sa buong Mindanao, hinostage na ang BARM. So, dahil doon, nasira si PBBM. Alam niyo ang problema sa Pilipino, mga kababayan. Madaling makuha ang loob, pero mahirap din mabawi yung tiwala. And meron pa hong mga reports, mga kababayan, na no October 2024 that Lagdameo received billions of pesos. Oo, nangurap doon ng bilyones. I've heard that you are practically living in BARM and that BARM officials visit you monthly to remit money. Alala nyo, mga kababayan, yung inexpose ni Congressman Adjong na merong campaign money doon na bumagsak sa BARM. Tapos ang nangyari, i-remit sa mga mayor, tapos yung mga mayor itatabi nila yung 20%, yung 80% ibabalik. Lakas maka-money laundering, guys. House probes alleged fund misuse in BARM. February lang yan, guys. Meron no talagang katiwali ang nagaganap dyan. At sino ho yung chief minister ng BARM nung panahon na to? Chief Jubahib. Tao ni Lagdameo. Tagal ko nang sinasabi yan eh. Oo, tagal ko nang sinasabi yan eh. Ngayon, ayan na. Doon sa mga hyper-loyalist dyan. Yung mga daw, mga nagkiklaim na sila lang daw ang tunay na loyalista. Mamili kayo ngayon. Sinong pipiliin nyo? Yung pinsan o yung best friend? Ang hirap pumili, no? Palibhasa. Paduano cited the alleged deposit of funds
in the banks of over 400 barangays in Lanao del Sur, amounting to 500,000 to 2.5 million from the local government support fund as a key issue on the matter. Paduano stated that there were reports of the barangay officials being pressured by the chief minister's personnel to withdraw most of the funds for special operations without a clear explanation. Ayan. Sinasabi ko na to last year pa. Ano na? Ngayon kayo magkukukuda kung kailan natalo na. Sabi sa inyo, pati mga loyalists minsan gigil sa akin. Pero kasi, hindi kayo makakarinig ng bola sa akin. Mapakalaban niya rin kakampi, hindi kayo makakarinig ng bola. So, mukhang nanganganib na ngayon tong si Anton Lagdameo bilang SAP. Tanggalan na. Sana magkatotoo. Kasi alam nyo, minsan pumapalya tong si politiko. Minsan nagkakatotoo. So, mga 50-50. Ano no? Anong tawag sa mayor na nasa abroad? OFW ba? Hindi. Preso. Preso pa rin siya kahit naging elected mayor pa siya. Davao City, good job. You have elected a cardboard. So ito ngayon mga babayan. Okay. So dito sa balita na to, naisingit si Elaine Masukat. Kaya pala siya tanggal din bilang PMS dahil of her close association with Toby Chanco. So aide pala siya, parang chief, COS, no? Chanco's aide previously served as his chief of staff in Congress and Navotas City Administrator during his mayoralty. So, close kasi siya kay Toby Chanco. So, dahil dito sa kapalpakan ni Toby Chanco, yun, tanggal din pati yung kanyang, kanyang aide. Taas pa naman ang position niya, secretary. Pero ito ngayon, isa pang pasabog. Oo. Trabaho naman to ni Toby Chanco. Yan, yun, nadamay si Cheese. Ayun Kasi kayo dyan, ba't kasi kayo nagpaplano? Hindi na lang kayo. You should have gotten with the program in the meantime, di ba? Maaga yung tinrabaho yung mga ambisyon nyo sa 2028 Cheese over coalition. Toby Chanco Senate fixation blamed for 10 billion peso alyansa flop. 10 billion? Instead of steering the administration-backed alyansa para sa bagong Pilipinas coalition to victory, campaign manager Representative Toby Chanco allegedly poured his energy into protecting Senate President Francis Escudero's hold on power, a move insiders say sabotaged the coalition's chances in the 2025 midterm elections. Sources claim Chanco mismanaged resources and let local campaign operations suffer. Obvious ba? Obvious ba? Chanco was more concerned with keeping Cheese in the Senate presidency than delivering a win for Alyansa. An scooper familiar with the campaign said, "Uy, inexpose si Chanco." Instead of aggressively mobilizing local leaders and political operators, Chanco reportedly offered just 1 million pesos per candidate to local politicos, a token sum that barely moved the needle in critical areas. The result, a ground game too weak to convert campaign ads into actual votes. Midway through the campaign, Chanco allegedly worked behind the scenes to undercut 2 alyansa candidates seen as potential threats to Escudero's post. Ayan na. He was also rumored to have dangled financial support to 2 other bets, but only if they pledged loyalty to the Senate President. My goodness. May ganun pala. So, mga babayan, mukhang kaya pala inunahan na ni Toby Chanco. Kaya pala inunahan na niya, siniraan na niya agad yung house sa kapalpakan niya. Kasi kapag naungkat ito, madadamay siya. Hindi, naungkat pa rin. So, kaya umiikot ngayon ng balita na mukhang magkakaroon ng tapyasan ng anay sa administrasyon niya. Una, dito sa dalawa, kay Lagdameo tsaka kay pangalan niya, Masukat. Pangalawa, mukhang mukhang over na. Oo, friend, FO na. FO na tong FO na dito sa dalawang to.
pedal to the metal na ho kayo, Mr. President. Kasi you only have 3 remaining years. Tapos, marami sa mga kalaban mo ang nasa Senado. So, mahihirapan na siyang isulong yung kanyang mga priority programs dahil haharangin niya sa Senado. Kahit mabuti pa yon, kahit mabuti pa sa bansa yon, haharangin nila yan.